Alam ba nyo, ngayon may mga kanya-kanyang palusot, paliwanag o anumang klaseng explanation kung bakit sila bumoto na i-archive yung kaso sa halip na dismissal o yung motion to table. Tatlo kasi yan dismissal, archive, tsaka yung motion to table. Ibig sabihin, dyan lang sa lamesa yan. Dyan lang muna, huwag natin pakialaman yung kaso. Hintayin natin ang ruling, na final ruling ng Supreme Court. Ayan, ganun po yung iso. Ngayon, ang sinasabi nito mga senador na pumabor sa pag-archive, hindi pa raw patay yun. O totoo naman hindi pa nga patay yung kaso. Pero napakahirap na pag-archive. Kung gusto nyo talaga na yan ay pwede pang pag-usapan ng mas madali, dapat motion to table na lang. Huwag mo na yung pinakaalaman, huwag mo na yung ginalaw para madaling pag-usapan ulit. Kasi pag naka-archive, subject for debate. May botohan na naman kung yung mula sa archive kukunin ba o hindi. Di ba? Itong si JB Harris ito, isa ko sa nagpapalusot Ito yung paliwanag. Pakinggan niyo itong interview sa kanya. Ang tingin ko sa kanya, nagpapalusot lang kasi kasama ito sa 16 o 19 na senador na bumotong i-archive ang kaso. Bakit ang pumayag doon sa archiving of the case? I think when the Supreme Court ruled that the Senate now has no jurisdiction, archiving of the case became the logical consequence of adhering to the Supreme Court decision. Kasi pa ito yung difference, no? By archiving does not mean the impeachment was dismissed totally. No? Ibig sabihin, hindi siya dismissed, in-archive lang siya. Malayo po doon sa talagang dinismiss mo siya. Dalawa yan, it's either in-archive or dinismiss. So, by archiving, it does not mean it was dismissed. Ito maganda na kaya binasa rin naman namin ito bago kami nag-decide na yung rules na just in case the Supreme Court reverses its decision, the Senate can revive the impeachment case anytime. Kumbaga, pag may mga 5 senador lang sa aming rules, bumoto na i-revive muli yung impeachment case at ibalik sa plenaryo, pwede po. So, ibig sabihin, hindi po natin totally or outrightly dinismiss po yung kaso. Sir, sorry bigyang pansin ko lang po yung sinabi niyo. Tama po ba yung dinig ko? 5 senators yung kailangan lang na bumoto to revive? Ano yan? Numbers game Paano magiging 5? Parang yun yung naalala ko nung binasa ko yung rules bago kami bumoto. No? Hindi ko pala sigurado, JB. Pambira ka naman. It will take at least the senators or at least a majority of senators can choose to bring it back to the floor, no? Or revive. Kung majority, paano naging majority yung 5? Nagpapalusot ka pa, grabe naman yan. Sinabi kasi ni JB Harris ito, senador, 5 lang daw senador, ang mag-decide na alisin sa archive. Pag meron ng ruling na bago ang Supreme Court, pwede na. Paano? Numbers game sa inyo, pinagbububulan nyo naman kami. Numbers game sa Senado. Laging ganon. Majority ang masusunod. Majority ba yung 5? Natural hindi. Minority yun. Nagpapalusot pa itong si JB. Nanghihirap pa siya sa ating mga politiko. Gagawa kayo ng inyong mga sariling diskarte. Tapos kayo magpapaliwanag kayo, lililangin pa nyo kami. Hindi majority ang 5 vote na senador na sinasabi mo. Pangalawa, kung talagang yan ang ambisyon nyo at plano nyo, na hindi kayo mahirapang talakayin muli yan kung sakaling babaguhin ng Supreme Court ang kailang ruling, bakit nyo nilagay sa archive? Samantalang kung motion to table, dun lang yan, sa table ninyo, huwag mo nang pag-usapan, huwag mo nang galawin, walang sagabal. Anytime talaga pwedeng pag-usapan ulit yan. Pero ang archive kasi, subject for debate. Uli, kung dapat kuhanin kahit na merong ruling ang Supreme Court kung sakali. Tapos magbubutuhan pa kung sino ang majority, yun ang masusunod. Hindi totoo yung 5. Kung totoo ang 5, minority vote yun sa 24 senador. Ano ba naman ito si JB? Tama ng pambobola, tama ng paikot. Numbers game sa Senado. Kahit anong pinag-uusapan. Paggawa ng batas, pagpapatibay ng mga resolution, pagpapatibay ng rules, lahat ng issue dyan. Numbers game, nagbubutuhan. Ang mananalo, 50% plus 1 majority. Sabi mo 5. Paano naging majority yun? 5 lang, 24 kayo. Pambihira naman Ginawa na nga ninyo yung gusto nyong gawin Nagpapalusot pa kayo. Tatawa ka na lang Talagang pasintabi na senador. Kilala ko rin si JB. Meron talaga tayong ibang mga senador na hindi ko alam. Paano nyo ginawa silang senador? Ang senador ng Pilipinas ay national pang international. National at international.
Kaya dapat ang body language, merong merong kagalang-galang, ang pananamit, pananalita at prinsipyo. Dapat ganun. Ang tanong ko kayo, mga mamayang Pilipino, meron ba tayong senador na ganun? Meron siguro, pero kakaunti. Mga nakabaro, naka-Amerikana, pero pag sumabi, nagsalita, suntok sa buwan. Ang layo sa pagiging national o international ang posisyon. Kasi sinabi kong international kasi ang mga senador, sila yung nagra-ratify yung mga treaty, yung mga kasunduan pinapasok ng Executive Department sa international, sa iba-ibang mga bansa, for subject, for ratification, sila ang magra-ratify nun. Kaya dapat pang international ang alam ng senador. Pero meron ng mga senador, ang tingin ko pambarangay ang dating Yung iba nga, parang kahit barangay, hindi pwede. Kasi dapat ang senador, walang kinikilingang partikular na pangalan at pamilya. Dapat ang senador ay nakatingin sa kung ano yung batas. Kasi sila ay tagagawa ng batas. Yung ibang mga senador dyan, wala siyang pakialam sa batas. Basta sila naniniwala yung kanilang kaibigan, pinagkakautangan ng loob at pinaniniwalaan, doon sila, wala silang pakialam. O anong klaseng senador yun? Kamuting kahoy, di ba? Meron tayong ganyan senador. Kaya, paano tayo uunlad? Naalala ko tuloy ng mga 40 years ago, 30 years ago, ang sarap makinig ng debate sa Senado. May laman, marami kang mapupulot na aral, at pwedeng isulat sa libro ang kailang mga tinatalakay kasi kapanipaniwala at may magandang hinaharap. Pero ngayon, bakyang-bakya ang dating ng debate. Payabangan, kampihan, isa naman ang layunin, mayroong pagtakpan. Trabaho ba ng senador na mayroong pagtakpang personalidad? Trabaho ba ng isang senador na kumampi sa isang pamilya lang? Hindi nangyayari yan sa mga nakaraang mga senador at senado. Naalala ko yung Recto ng Araw, Salonga, Tolentino, Manlapos, at marami pa. Lalo na si Blas Ople. Alam niyo si Blas Ople, pasintabi na, dating senador, dating Minister of Labor, dating Constitutional Convention, kasama yan sa gumawa ng saligang batas. Hindi yung college graduate. Hindi yun abogado. Pero pag nagsalita, talo pa ang abogado. Pag nagsalita, talagang makikinig ka. Malaki ang boses, mabagal magsalita, pero malinaw. Yun ang nakakapanghinayang kay Blas Ople. Yan ang magagaling. At saka yung dating senador Arturo Tolentino. Manlapos na yan, Salonga, Jokno, yan, ang sarap pakinggan pag nagsasalita yung mga yan ng araw. May engganyo ka at kahit may lakad ka, mamaya na makikinig ka muna. May laman Kapupulutan mo ng impormasyong matino. Ngayon, ano makukuha mo sa mga senador na nagsasalita dyan? Baka mabobo ka pa pag nakinig ka sa kanila.